Walang ibang hangad itong si Natalie kundi magkaroon ng simpleng pamumuhay kasama ng kanyang ina. Bata pa lamang ito noon nung sumakabilang buhay ang kanyang ama. Kaya naman ang kanyang ina na lamang mismo ang nagtuguyod sa kanya bilang isang tendera sa palengke. Kaya naman noong nasa tamang edad na itong si Natalie para makatulong sa kanyang ina ay pumasok ito bilang isang delivery rider. Matapos ng kanyang klase, kailangan gawin ito ni Natalie para kahit papaano ay hindi mabibigatan sa mga gastusin ang kanyang ina. Kaya ang pag-deliver ng mga pagkain ang kanyang routine sa araw-araw, umulan man o umaraw. Kung ganda ang pag-uusapan ay hindi naman nagpapatalo sa dalaga. Maliban sa masipag ay lagad nitong panalo pagdating sa pageant ng eskwelahan. At dahil doon nga ay may ilan sa mga kalalakihan ang nagkaka-interes sa kanya na manligaw, pero lagi niya itong binabasted. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Dahil gabi pa naman ang oras ng kanyang klase, kaya naman ay maaga itong nagising para sumaglit sa pag-deliver ng pagkain. Habang kasalukuyan siyang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo para ihatid ang pagkain na order, sa hindi niya inaasahan ay nakita niya ang isang matandang lalaki sa kanyang gilid ng kalsada habang humihingi ito ng pagkain sa may isang restaurant, pero pilit siyang tinutulak ng bantay sa entrance ng restaurant dahilan para matumba ito. Nakita naman ito ni Natalie kaya naman bigla niyang hininto ang motorsiklo at lumapit sa matandang lalaki. Nako sir, nasaktan po ba kayo? Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit mo siya tinulak? Miss, pwede ba? Huwag kang makialam dito. Karapatan naming pigilan ang matandang ito na lumabas at pumasok sa loob ng restaurant dahil yun ang gusto ng aming boss. Maski na kuya, hindi mo dapat tinulak ang isang matanda. Matuto ka namang rumispeto. Pwede ba miss? Kung wala ka namang ibang gagawin dito, maisip na paraan, umalis ka na. Sayang yung ganda mo eh. Ibinangon ni Natalie ang matanda mula sa kanyang pagkatumba. Naku iha, maraming salamat sa tulong mo. Huwag kang mag-alala. Ayos lamang ako. Nakalimutan ko kasi magdala ng pera para pambili ng pagkain. Parating na rin kasi nga po ako ngayon dito at siya nang bahala mabayad, pero dito pa lang sa entrance, hindi na ako pinapasok sa loob. Nako sir, huwag na kayong pumasok kung ganyan man lang din ang kanilang ugali. Ito po, meron na po akong pagkain dito at kaunting pera para sa inyo. Nako iha, sigurado ka ba? Hindi mo pa ako kilala kung sino ako eh. Nako sir, hindi naman po mahalaga kung kilala ko ang isang tao. Basta't nangangailangan ng tulong, tutulungan ko. Kung ganun iha, ganyan ang gusto kong ugali ng isang babae. Mapagbigay sa kapwa, kahit sa taong hindi mo kilala. Hayaan mo, parating na dito ngayon ang apo ko. Ibabalik ko rin sa iyo yung pera mo at itong pagkain na binigay mo sa akin. Nako sir, wag na. Ayos lang po yun. So paano sir? Aalis na ako. Teka lang. Paano kita pasalamatan dito? Pwede ba akong makahingi sa'yo ng number? Para malay natin, balang araw ay makatulong din ako sa'yo. Heto po sir, ang phone number ko. So, ikaw pala si Natalie Cruz? Opo sir, ako nga po. Sige na sir, aalis na ako dahil magde-deliver pa ako eh. Tuluyan nang umalis itong si Natalie, sakay ng kanyang motorsiklo. Samantalang naging maganda naman ang impresyon nitong si Lucio sa naturang dalaga matapos siyang tulungan ito. Mukhang ito na yata ang kanyang hinahanap na babae na narapat sa kanyang apo. Maya-maya pa ay dumating na nga itong binatang tinawagan ni Lucio. Nakasakay ito ng isang mamahaling sasakyan at napapaligiran ng mga bodyguards dahil doon ay laking gulat ng gwardya habang pinagmasdan ang dalawa. Hello, ano bang ginagawa niyo dito sa labas? Paano kayo dito? Isa pa, hindi ka pa nadala ng pera mo para magamit sa kailangan mo dito. Ayos lang naman ako eh. Nagpasalamat nga ako dahil nakita ko ang isang babaeng nagbigay sa akin ng pera at pagkain. Ayan ka naman Lo Darating din tayo sa tamang panahon. Magkaroon din ako ng totoong maging kasintahan ko. Miguel, kailan pa?
Baka naman gusto mo pang balikan pa itong si Rachel na alam ko naman na pera lamang ang habol nito sa atin. Gusto ko makilala mo itong si Natalie. She's a nice girl. Nakita ko sa kanya ang magiging isang mabuting nobya mo. Kaya bukas mismo ay gusto kong magkakilala kayong dalawa ng personal. O tara na, ihatid mo na ako sa bahay. Inhatid na nga nitong si Miguel ang kanyang lolo sa kanilang mansyon. Pero pumasok na naman sa isipan ni Miguel kung ano na naman ang nasa isip ng kanyang lolo. Nag-isang apo lamang itong si Miguel kaya gustong makasigurado nitong si Don Locio na totoo ang maging nobya at soon to be wife nitong si Miguel. At para sa kanya, ito ngang si Natalie ang nabagay sa kanya. Kaya naman kinabukasan na umaga ay tumawag itong si Don Locio kay Natalie. Hello? Sino to? Natalie, ako to. Yung matanda na tinulungan mo kahapon. Pakiusap. Pwede ka bang makausap ngayon sa bahay ko? At gusto ko lang sana kitang makausap at deliver mo ko ng 2 pizza. Sige po sir. Magdadala din po ako ng pizza. Lo? Ano na naman to? Lo, ano na naman to? Magpapakilala ako sa kanya na ganitong estado? Miguel, sa ngayon, magkunwari kang simpleng tao. Paano yun, Lo? Nandito tayo ngayon sa mansyon, di ba? Malalaman nito na ikaw ay isang bilyonaryo. Miguel, for the meantime, doon muna tayo sa maliit na bahay na pinaglaruan mo dati. Isa pa, malinis naman doon. At kahit maliit yun, ay okay lang. Sa mga oras na iyon ay nagtungo na nga itong si Natalie sa address na binigyan ni Don Locio sa kanya. Ganon din naman ang matanda. Umalis pa rin ito para makapagkita sa dalaga kasama nito si Miguel. Lo, nakasigurado ka ba talaga sa babaeng yan na tinutukoy mo? Baka katulad siya ng ibang babae na nakilala ko. Pera lang ang gusto kapag nalaman nito na ang totoo nating estado. Basta Miguel, ikaw na lang humusga sa kanya kapag nagkita na kayong dalawa. Nauna nakarating sa maliit na bahay itong sina Miguel at Don Locio at hinintay na lamang nila itong pagdating ni Natalie. Tao po? Iha, mabuti naman at nandito ka na. Halika mo na sa loob. Pagbasahin mo na talaga yung bahay namin ha. Talagang maliit lang ito eh. Naku sir, hindi naman po mahalaga kung malaki o maliit ang bahay. Sir, ito na nga pala ang pina-order mo na pizza. Naku, salamat Natalie. Heto nga pala ang bayad and keep the change. Naku sir, malaki po ito eh. Hindi ko po ito matatanggap. Sige na. Tanggapin mo na iha. Bilang pasalamat ko sa iyo at sa pagtulong mo rin sa akin. Sir, baka wala na po kayong budget sa sarili niyo. Meron naman iha. Pero ano sir? gusto na kitang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Sa palagay ko naman, isa kang dalaga, hindi ba? Gusto kong ipakilala sa iyo ang apo kong si Miguel. Gusto kong maranasan ng apo ko ang totoong nobya. Kaya sana pumayag kang maging nobya ng apo ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka na matatrabaho bilang isang delivery rider at mag-focus ka na lamang sa eskwela mo. Bibigyan kita ng $250,000. Naku sir, parang hindi ko naman yata kaya na paibigin ko ang apo niyo. Ito nga pala. Miguel, ito nga pala si Natalie. Natalie, ito ang apo ko. Hello po Sir Miguel. Magandang araw po. Alo, siya na ba yung tinutukoy mo? Miguel, pumayag na itong si Natalie na magpakasal sa'yo. $250,000 ang ibibigay ni Locio sa dalaga at sobrang laki na nito para sa kanilang dalawang mag-ina ni Natalie. Pwedeng hindi na magtatrabaho pa ang kanyang ina nito. Kinabukasan ay naganap na nga ang seremonya sa kanilang kasalan ni Natalie. Hindi niya alam ang kantungan nito sa huli. So, paano Miguel? Natalie, sa araw na ito ay ganap na kayo mag-asawa. Kaya simula ngayon, kailangan yung wala kayong tatagong lihim sa isa't isa, hindi ba? Hello. Saan kami pwedeng tumira ni Natalie? Dito rin ba sa bahay? Lo, kung okay lang sa inyo, pwede bang sa bahay ko na lang tumira si Miguel?
Maliban kasi sa bahay namin ni nanay, meron din kasi akong ibang bahay na hinuhulugan. Doon na lang kami titira ni Miguel, lo. Aba, kung ganun, walang problema. Sa akin, Natalie, para namang magkaroon kayo ng pribadong pamumuhay. Pero Miguel, sumunod ka na lamang sa asawa mo. Wala naman siguro masama, di ba, kung kayong dalawa ay tumira sa ibang bahay? Umalis na ang dalawang bagong kasal. Umaasa naman itong si Don Locio na may magandang resulta ang kanyang plano. Siya nga pala, Miguel. May tanong ko lang, ano bang trabaho mo? Gusto ko lang malaman kung okay lang sa'yo. Ako? Company driver ako eh. Pero sa ngayon, nakaliba ko na ilang araw. Ikaw, hindi ba nag-deliver ka naman pagkain at nag-aral sa gabi? Oo, pero nitong susunod na mga buwan, magtatapos na rin ako sa kolehiyo. At plano kong mag-apply sa Montefalcon Group of Companies. May nakapagsabi sa akin na maganda ang benefits sa kumpanyang iyon. Pero mukhang malabo kasi. Ang sabi ng iba, kailangan malakas ang kapit mo. May kakilala ka ba para matanggap ako? Nako, hindi mo ba alam na sa Montefalcon Group of Company ako natatrabaho bilang driver at pwede kitang i-refer para makapagtrabaho ka doon ng maayos. Ganun ba, Miguel? Natutuwa ako dahil doon ka pala nagtatrabaho. Oo, Natalie, pero may iba naman tayo ng usapan. Gusto na kitang tanongin kung bakit ka pumayag sa offer ni Lolo. Hindi ko alam kung bakit ako napapayag ni Sir Locio. Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, mayroong bumubulong sa akin na pumayag na lang. Pero yung binigyan niya sa akin ni Sir Locio na kalahating milyon, ibabalik ko yun. Hindi ko kayang gamitin ang perang hindi ko naman pinaghirapan. Kaya ko namang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Natalie, may nakalimutan ka pa. Ano? Siyempre ako, bilang asawa mo. Ay, oo nga pala. Oo siya, Miguel. Magluto mo na ako ha. Dahil mamaya kasi papasok na ako sa paaralan. Pwede bang ihatid na kita, Natalie? Naku, wag na, Miguel. Meron naman ako motorsiklo eh. Magpahinga ka na lang muna dahil bukas may trabaho ka pa. Sige na, magluluto mo na ako para sa makakain natin. Ano bang gusto mong ulamin natin? Kahit ano, Natalie, kumakain ako eh. Nagluto na namang muna ng manok itong si Natalie. Ito ang unang beses na nagluto ito kasama ng isang lalaki. Matapos nang kumain ay nagtungo na itong dalawa sa kwarto pero hindi sila magkatabing natutulog. And respeto pa rin ni Miguel ang bigla nilang pagpakasal. At yun naman ang ikinatuwa ng dalaga. Kinabukasan ay naunang umalis itong si Natalie para sa kanyang sideline na trabaho. Samantalang nagtungo naman sa mansyon itong si Miguel para makausap ang kanyang lolo. Aba iyo, kumusta naman unang gabi niyong dalawa ni Natalie? Okay lang naman lo. At alam mo bang may nalaman ako sa kanya. Ang sabi niya ay matapos niyang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay gusto niyang mag-apply ng trabaho sa Montefalcon Group of Company. Ganun ba iho? Nako, walang problema yun. Pero lo, paano kung malaman niya na tayo ang nagmamayari nito? Kaya nga Miguel, for the meantime, ipagpatuloy mo muna ang papanggap mo bilang driver sa kumpanya. 2 buwan ang lumipas ay nakapagtapos na nga itong si Natalie sa kanyang pag-aaral. At sa araw ding iyon ay sinubukan niyang mag-apply sa Montefalcon Group of Companies. Habang nasa loob ito ng opisina, hinintay niya ng tawagin na kanyang pangalan para sa interview. Hindi niya inasahan na makita ang kaklaseng si Michelle na nag-apply din sa trabaho sa naturang kumpanya. Nathalie? Ikaw pala yan? Biruin mo naman ano? Dito ka pa talaga nag-apply sa kumpanya na hindi basta-basta? Makinig ka ha? Mahirap makapasok dito kapag wala kang kakilala. Ako nga eh. Sigurado na ako makapasok dahil ang tito ko ay isa sa board of directors sa kumpanyang ito. Magandang balita yan sa'yo, Michelle. Well, para sa akin, pero sa'yo, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Miss Michelle, ikaw na po ang susunod na tatawagan ni HR. Sige ma'am, salamat po. See?
Ako na ang susunod at sigurado akong bukas nasa mataas na ako na posisyon. Pumasok na sa HR department itong si Michelle para ma-interview. At gaya ng kanyang sinabi ay mabilis lang na interview itong si Michelle sa HR. Bukas ay magsimula na itong papasok sa marketing department. Uy, Natalie, ikaw na ang susunod. Pero hindi ko alam kung makakapasa ka sa interview ng HR. Grabe, sobrang hirap. Good luck na lang sa'yo. Dahil bukas, magsisimula na ang career ko. So, ikaw pala si Miss Natalie Cruz. Mukhang maganda naman ang educational background mo. Pero sad to say, may nakauna na sa'yo si Miss Michelle. And guess what? Pares kayo ng school na pinapasukan. Well, anyway, pwede ka naman dito sa mababang posisyon. At bukas, malalaman mo kung papasa ka o hindi. So, hintayin mo lang ang tawag ko. Sige po ma'am. Maghintay po ako bukas. Sige na. Pwede ka na makalabas. Mukhang alanganin makapasa itong si Natalie marahil ay kinausap ni Michelle ang HR. Noon pa man kasi ay kalaban na ang turing ni Michelle kay Natalie, lalo na sa lahat ng kompetisyon sa eskwelahan. Hanggang ngayon na kahit trabaho na ang pinag-uusapan ay kalaban pa rin ang turing nito sa kanya. Hapon na noong nakauwi itong si Natalie. Napagod ito sa habang pila pero in the end, tatawagan na pala siya ng HR. Iniisip niyang mahirap talagang makapasok sa gusto niyang kumpanya. Tama ang sabi ng iba, kapag wala kang kilala kahit magaling ka pa ay wala na itong kwenta. Samantalang hindi naman nakita ni Natalie etong si Miguel sa kumpanya. Marahil ay abala din ito sa pagmamaneho sa mga malalaking tao sa kumpanya. Naisip niyang tawagan ang kanyang ina, wala kasing kalam-alam ang ina nito na napaksal siya sa isang lalaki at hindi pa lubusang kilala. Nagpaalam siya noon sa kanyang ina na meron silang company outing sa pagiging delivery at matagalan siyang makauwi. May tiwala naman ang kanyang ina kaya naman ay pumayag namang ito. Samantalang hindi nakita ni Natalie ang asawa sa kumpanya dahil nasa mansyon lamang ito kausap ang ilang mga investors sa labas ng bansa. At muling naalala ni Miguel na mag-apply pala ang kanyang asawa sa Montefalcon Group of Company. Kaya ganyan tinawagan ang manager para ipaalam dito na mag-apply ang kanyang asawa na si Mrs. Natalie Cruz Montefalcon at kailangan niya itong ilagay sa pinakamataas na posisyon. Hello, Manager Rico. Nag-apply ba si Mrs. Natalie Cruz Montefalcon kanina sa company? Sir Miguel, itatanong ko na po sa HR ha. Rico, ikaw ang manager sa kumpanya. Hindi mo na kailangan pang ipadaan sa HR. Gusto kong tanggapin mo na ang asawa ko at ilagay mo siya sa mas mataas na pwesto. Pero kailangan walang ibang makalam nito, kundi ikaw lang. Maliwanag ba? Sige po sir. Pupunta ko lang po ng HR para kunin ang kanyang contact number ni Ma'am Natalie. Sige Rico, asahan ko yan. Bago tuluyan nakalabas ng kumpanya, itong si Rico ay dumaan muna ito sa HR department para kausapin ang HR tungkol sa aplikanting si Natalie Cruz. Oh, Manager Rico, hindi ka pa pala nakauwi? HR Gwen, meron ba ditong nag-apply na nagngalang Natalie Cruz? Kanina manager, pero hindi ko muna pinapasa sa interview. Mukhang palaban sa akin at ayaw sumunod sa gusto ko. Ano? Nandito siya kanina? Bakit hindi mo ko tinawagan? Tawagan mo siya ngayon at sabihin mong bukas magsimula siya magtrabaho sa accounting department. Sige po Manager Rico, ngayon mismo tatawagan ko siya. Sige na, matapos mo siya makausap, pwede ka nang umuwi. Nag-isip ng lalim itong si Gwen kung bakit mahalagang makapasok itong si Natalie sa trabaho bukas. Iniisip niya ano kaya ang namagitan ni Natalie at Mr. Rico. Marahil kabit niya ito at kailangang malaman ng asawa ni Rico ang kalukuhang ginagawa ng asawa para agad na ring mapaalis ang babaeng iyon. Hello? Sino to? Miss Natalie Cruz. This is HR of Montefalcon Group of Company. Bukas, pwede ka na magsimula sa trabaho mo. Maraming salamat ma'am. Labis naman ang tuwang naramdaman ni Natalie dahil sa wakas ay makapasok na rin ito sa kumpanyang pinapangarap na mapasukan. Ano kaya ang magiging buhay ni Natalie sa kumpanya na makasama nito ang HR at si Michelle? E naman sa gabi ding iyon ay tinawagan niya itong si Natalie para ipalam dito na kailangan niya pumasok bukas ng maaga. Nako, maraming salamat talaga Ma'am Gwen.
Sige po, papasok na po ako bukas. Siguraduhin mo lang Miss Cruz ha, na hindi ka malilate sa unang araw mo sa trabaho. Binaba na ng HR ang phone call pero iniisip nito kung bakit pabor sa kanya itong si Manager Rico. Kailangan niyang malaman ang lahat kung ano talaga ang relasyon nilang dalawa. Habang naghanda ng may suot itong si Natalie, ay dumating naman itong si Miguel. Natalie, kumusta naman ang pag-apply mo kanina? Natanggap ka ba? Hay nako Miguel, kanina. Ang daming nag-apply at hindi ako pinalad na ipasa ng HR. Pero nitong nakauwi na ako sa bahay, bigla na lang tumawag ang HR sa kumpanya at pinapasok na ako bukas. Nako, mabuti naman kung ganun, Natalie. Makapatrabaho ka na. Sabi ko naman sa'yo eh. Ito nga pala, may dala akong mga pagkain. Sakto kasi at bumili ng masarap na pagkain yung boss namin. At binigyan din ako. Kaya yun, dinala ko sa bahay para naman ay hatian natin dalawa. Naku, nag-aabala ka pa Miguel. Pero salamat dahil naisipan mo ako. Siyempre naman, mula ngayon, alam mo ba? Magtutulungan tayong dalawa. Lalo na sa mga pangarap mo sa buhay. Sa gabi ding iyon ay sabay kumain ang dalawa at hindi ito malimutan ni Natalie. Kinabukasan ay maaga nagising itong si Natalie. Kailangan niyang hindi siya malilate sa trabaho dahil iyon ang pagkasabi ng HR. Bakit ang aga mo naman yata, Natalie? Anong oras pa? Naku Miguel, first day ko sa trabaho ngayon, kaya hindi dapat ako malate. Mukhang iba pa naman ang ugali ng HR. Okay, ikaw ang bahala. Mag-ingat ka sa trabaho mo. Baka mamaya, hindi pa rin tayo magkikita sa office dahil alam mo naman, kukunin ko pa yung sasakyan ng boss at didiretso na kami sa field. Kaya hapon na siguro ako makauwi dito sa bahay. At saka sumakay ka na ha ng sasakyan. Sumakay na lamang ng taxi itong si Natalie patungo sa MJC. Pagkarating niya sa bungad ng entrance ay nakita rin niya itong si Michelle. Totoo ngang nakapasok ito. Wala talagang imposible kapag malakas ka ang kapit. Oh, Natalie Cruz. Hindi ko alam na nakapasa ka pala sa interview ng HR. Pero mukhang nasa mababang posisyon ka yata ilagay. Pero okay lang yon. At least may trabaho ka. Oh, hi, Miss Michelle. Napakaganda mo naman ngayon. Naku, thank you so much, Miss Gwen. Ikaw din naman. But wait, nandito rin pala si Natalie? Paano? Miss Michelle, yun nga ang sabi ni Manager Rico eh. Pero huwag kang mag-alala dahil mas mataas pa rin na posisyon mo sa kanya sa accounting department. Okay. Mabuti naman kung ganun. Pahirapan natin ang babaeng iyan hanggang sa kusa na lamang itong sumuko sa trabaho. Nasa loob na sila ng opisina. Baguhan pa lamang sina Michelle at Natalie pero sa trabaho na dapat kay Michelle ay ibinigay din ito kay Natalie. Kaya ngayon ay tambak na sa trabaho itong si Natalie. Samantalang habang natatrabaho itong si Natalie ay biglang tumawag sa kanya sa phone itong si Miguel para mamusta sa kanya. Hey Natalie, kumusta ka na? Kumusta naman ang unang araw sa trabaho mo? Nako Miguel, ayos lang naman ako. Kumain ka na ba? Anong ulam mo? Miguel, marami akong ginagawang papilis ngayon. Lahat hindi naman sa akin. Isa pa, yung kakainin ko ay yung dala kong pagkain mula pa sa bahay. Pero okay lang. Tayo ang nangangailangan ng trabaho dito kaya sumunod na lang tayo. Natalie, sumusobra na sila. Nagkita na ba kayo ni Manager Rico? Hindi pa Miguel eh. Ang HR lang nakausap ko kanina Miguel. Sige na ha, kailangan ko na ibaba ang tawag. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Hindi mapaniwala itong si Miguel na ganito ang turing nila kay Natalie. Kaya naman muli niyang tinawagan itong si Mr. Rico kung bakit ganito ang nangyari. Hello? Mr. Montefalcon, napatawag ko kayo ulit. Manager Rico, kumusta na ang pinapasok ko sa iyo? Yung pinakasuyo ko sa iyo? Okay na sir, nakapasok na si Ma'am Natalie. Rico, ang sabi ko sa iyo, ipasok mo si Natalie sa mataas na posisyon. May nabalitaan ako ng ibang trabaho na hindi dapat sa kanya, pati yun pinatrabaho sa kanya.
Naku Sir Miguel, pinabaya ko kasi kay HR ang lahat, pero kung ganon, ako na mismo ang pupunta sa kanila para makita ito. Ayusin mo to Rico. Alam mo naman kung paano ako magalit. Ang sabi ko sa'yo, huwag mo pahirapan ang asawa ko. Matapos na kanilang tawag ay agad nagtungo itong si Manager Rico sa accounting department. Nakita niya na bala sa trabaho itong si Natalie. Samantalang ang isang babaeng kasama nito ay nakaupo lamang sa kanyang mesa habang nagpapaganda sa kanyang sarili. Kaya naman nagtungo ito sa HR department para sumbatan ang kanyang ginawa. HR Gwen, ano to? Anong ginagawa mo? Di ba ang sabi ko sa'yo, ilagay mo sa mataas na posisyon itong si Cruz? Sir, nasa accounting department naman siya eh. Sino yung kasama niya sa office? Sir, siya po si Michelle Alcantara, pamangkin sa isang board of directors sa kumpanyang ito. Kung ganon, bakit wala siyang ginagawa? Puro na lang propaganda, samantalang si Natalie Cruz ang daming ginawa. Sigurado ka bang may trabaho ang babaeng yon? Ayusin mo to Gwen, kung ayaw mong pati ikaw matanggal sa trabaho mo. Nako, Manager Rico, ngayon mismo, ayusin ko ito. Nagtungo agad itong si Gwen sa accounting department at nilapitan niya itong si Michelle. Oh, Gwen, anong balita? Michelle, mabubuking tayo nito. Kung ganyan lang ang ginagawa mo maghapon, alam mo bang nakita ka ni Mr. Rico na wala kang ginagawa? Bakit HR Gwen? Natatakot ka ba? Nakalimutan mo na bang tito ko ang board of directors sa kumpanyang ito? Ang gusto ko lang naman sabihin sa'yo, magtrabaho ka rin kahit konti. Yung hindi ka mahalata ni manager. Sige, pasensya ka na. Anyway, pwede ka ba mamaya? Samahan mo ako. Let's hang out. Okay, sure. Sa hapon ding iyon, matapos ng kanilang duty ay nagsiuwian na din silang lahat. Laking gulat naman ni Natalie dahil sa paglabas nito ng kumpanya ay tumawag sa kanya itong si Miguel. Tara na, ihatid na kita sa bahay. Miguel, ikaw pala yan. Baka magalit ang kumpanya dahil ako ang ihahatid mo. Huwag mo na intindihin yon. Nagpaalam naman ako kay boss na sa bahay mo na igrahe itong sasakyan. Bumaba itong si Miguel at binuksan ang pinto ng sasakyan at pumasok naman itong si Natalie. Wow, first time ko makasakay ng ganitong klaseng sasakyan. Miguel, kumusta naman ang trabaho mo? Eto, palagi kaming nasa field ng boss at hindi mo ako makita sa opisina. Sa pag-alis ng dalawa, hindi nila napansin sa di kalayuan ay nakita sila ni Gwen at Michelle na ginamit nila ang sakyan ng kumpanya sa sariling interest. Isusumbong natin sila kay Manager Rico bukas. Siguro, may relasyon si Natalie at yung driver na yun. Mukhang tama ka nga, Gwen. Hay naku, maharo talagang babaeng yun. Noon pa man sa kolehiyo. Pagdating sa bahay, si Miguel na muna ang nagluto. Alam niya kasing pagod itong si Natalie sa trabaho at binasahe pa niya ito para maibsan ang stress. Wow, grabe. Magaling ka rin palang masahista, Miguel. Hindi naman sa ganon. Nawalan kasi ako sa asawa ko dahil mukhang pagod sa trabaho eh. Hay, salamat talaga Miguel sa concern mo. Alam mo Miguel, akala ko masaya magtrabaho sa Montefalcon Group's company. Pero mukhang hindi. Mas gusto ko pang bumalik sa pagiging delivery rider ko. Doon marami akong nakasalamuhang mga tao at maayos ang pakikitungo sa akin. Bakit Natalie? Hindi ka ba nila tinatrato ng maayos? Alam mo Miguel, pagdating sa trabaho, hindi talaga maiwasan na dumating sa ganong punto eh. Katulad mo, malakas ka sa bus mo kasi pinadala sa'yo ang sasakyan. Natalie, bukas isusumbong ko sila kay boss dahil hindi maganda ang kanilang ginawa sa'yo. Sigurado akong malintikan sila o baka naman matanggal pa sila. Nako Miguel, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Baka lalo lang silang magagalit sa'yo at sa akin dahil sinumbong mo. Baka ikaw pa ang gawan nila ng kwento at ikaw pa ang matanggal sa trabaho. Hindi matanggap ni Miguel ang sinapit ng kanyang asawa. Masyado nilang inabuso ang kanyang kabaitan. Kaya naman
ay balak niyang sumama sa loob ng opisina para pagsabihan ang taong naabuso sa kanyang asawa. Pagkapasok nila sa loob ng opisina ay nakita ni Miguel ang dalawang babae na nag-uusap. Oh, Nathalie, ikaw pala yan. At bakit kasama mo yung driver ng sasakyan? Ikaw ha? Siguro may relasyon kayong dalawa, no? Kung sa bagay din naman kayo. Dating driver ng pizza at sa driver ng kumpanya. Alam niyo bang nakita namin kayo kahapon? At saka, pinasakay mo pa si Nathalie sa sasakyan ng boss? Paano kung isumbong namin kayo kay Manager Rico? O di kaya naman sa mas nakakataas pa, paniguradong dalawa kayong matatanggal sa trabaho. Naku, please, Michelle. Ma'am Gwen, pakiusap. Huwag niyo po itong ipagsasabi sa iba. Maawa po kayo sa amin. Kung yan pala ang gusto mo eh. Kaya gawin mo ang lahat ng pinag-uutos ko sa kumpanyang ito. At ikaw naman, Mr. Driver, pwede ba? Huwag kang pumasok dito ng basta-basta dahil wala dito ang trabaho mo. Nasa labas, kasama ng boss. And take note, alam niyong pinagbawal ang magkarelasyon sa loob ng kumpanya? Pwera na lang kung malakas kayo sa itaas. Oh, sige na Miguel. Lumabas ka na. Narinig mo naman ang sinabi ng HR. Pero Natalie, huwag kang pumayag sa gusto nilang mangyari. Nasunod-sunuran sa kanilang pinag-uutos? Sino ba sila? Isang hamak lamang empleyado at halos wala pang niambag sa kumpanya. Hoy, Mr. Driver. At talagang ginagalit mo kami ha? Kung yan talaga ang gusto mo, ngayon mismo, kapag dumating na si Manager Rico, sasabihin kong tanggalin kayong dalawa sa trabahong ito. Oh, heto na pala siya. Manager Rico, alam mo ba ang balita? Bakit Gwen? Ano nangyari? Ito kasing driver na ito na may relasyon kay Nathalie. Ginamit nilang sasakyan kahapon. Hindi ba para lamang ito sa may-ari ng kumpanya? Ang dapat sa kanila ay tanggalin na sa trabaho na mamihasa ng mga iyan Sir Gwen, ikaw sa tingin mo, ano ang ginagawa ni Michelle Alcantara dito? Mayroon ba siyang itulong sa kumpanya? Tumatanggap ka ng taong hindi naman mapagkatiwalaan. Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo ngayon? Bakit Manager Rico? Sino ba sila? Sa pagkakaalam ko, mahihirap lang ang mga iyan. Isang driver at isang delivery rider? Hindi mo ba alam na yung kaharap mong lalaki na yan, yung driver na pinapahiya mo? Iyan lang naman ang may-ari ng Montifalcon Group of Companies. At yung babaeng pinapahiya mo, iyan ang kanyang asawa. Masyado kayong mapanghusga sa ibang tao. Lalo ka na Michelle Alcantara. Nakapasok ka lamang dito dahil sa kabilang ang tito mo sa board of directors, pero kung makapag-desisyon si Miguel Montifalcon, paniguradong matanggal ka sa trabaho mo, pati ang tito mo. Manager Rico, alam kong HR lang ako dito pero kung pagbabasihan natin, hindi sila nababagay bilang may-ari ng kumpanyang ito. Siguro kasabot mo sila para magpanggap na boss. At kung malalaman ito sa tunay na CEO, paniguradong matatanggal ka. HR Gwen, tinatawagan ko na si Tito, ang board of directors sa kumpanyang ito. Panigurado ako mga peke lamang ang mga ito. At si Tito ang magpapatunay nito. Sige Michelle, tingnan na lang natin kung sino ang matatanggal dito. Ilang minuto lamang dumating na nga ang isang board of directors sa kumpanya at nakita nilang lahat ang kanyang pagdating sa loob ng opisina. Tito, mabuti naman po at nandito na kayo. Bakit ba Michelle? Tito, meron kasing nagpapanggap na siya daw ang may-ari ng Multifalcon Group of Company. Samantalang, isa lamang itong driver sa kumpanya. Aba, hindi pwede yan. Kailangan siyang maparusahan sa kanyang pagpapanggap. Nasaan siya, ang lalaking yan? Hayan Tito, sa harapan nyo, yung driver na yan. Napatingin na lamang ang board of directors sa lalaki at laking gulat nito dahil ang CEO na si Miguel Montifalcon pala ang nasa kanyang harapan ngayon. Mr. Montifalcon, mabuti naman po at napadalaw kayo dito sa kumpanya. Natuto po akong muli kayong makita. Mr. Rodriguez, ikaw pala yan. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng babaeng ito na sa pagkakalam ko ay pamangkin mo. Oo Mr. Montifalcon, pero ako na mismo ang humingi ng pamanhin sa kanyang mga binitawang salita. Hayaan nyo, mula ngayon, tatanggalin ko siya sa trabahong ito sa kumpanya. Tito, at magagawa mo yun sa akin? Pwede ba Michelle? Pinahiya mo kami. Pinahiya mo ang may-ari ng kumpanyang ito.
at inusulto mo pa. Kung hindi man maganda ang ugali mo yan sa labas, huwag mong dalhin dito sa loob ng kumpanya. Kaya simula sa araw na ito, hindi ka na empleyado sa kumpanyang ito. Kaya wala ka ng karapatan para matili dito. Umalis ka na kung ayaw mong kaladkarin kita palabas. Tito, hindi ako makapaniwala na magagawa mo ito sa akin. Oo, aalis naman ako dito pero tandaan mo, darating ang panahon na hingi ka ng tulong sa akin pero manigas ka. Umalis ka na, Michelle. Mula sa araw nito, hindi ka na makapasok pa sa opisina ito. Mr. Montefalcon, paano naman si Gwen? Manager Rico, yung mga taong ayaw sa akin at hindi sumusunod sa protocol ng kumpanyang ito, hindi ko sila kailangan dito. Kaya alam mo na ang dapat mong gawin sa kanila, Manager Rico. Samantalang laking gulat naman nitong si Natalie dahil isang malaking tao pala ang kanyang napakasalan. Sa araw na iyon ay tuloy na ngang tinanggal ni Manager Rico ang HR at si Michelle. Hindi ito makabuti sa kumpanya kung may mga kasama kang mga taong ganun na ugali. Sa pangyayaring iyon ay humingi naman ng pamanhin itong si Miguel dahil hindi nito pinatapat ng lalaki ang kanyang tunay na katauhan. Ganun pa man ay naunawaan ito ni Natalie. Sa panahon din iyon ay labis naman ang sayang ramdaman ni Don Locio dahil natagpuan na ni Miguel ang babaeng totoo at tunay na magmamahal sa kanya. Minsan sa ating buhay ay darating talaga ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Pero kung magiging matatag ka at handang labanan ang mga ito, isang araw ay magulat ka na lamang dahil ang lahat ng ito ay iyon ang nasolusyonan. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Saan mang sulok kayo ng mundo ngayon ay lagi po kayong mag-iingat. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.